Hello, ayan. So, gumawa na ako ng video para ma-explain ko sa inyo kung paano siya gamitin yung template. Kasi this past few days is marami sa inyo ang nag-PM isa-isa, pero most of the time pare-parehas lang din naman kayo ng tanong. So, para maiwasan natin yung ulit na tanong, and baka meron din sa inyo nahihiya magtanong, gumawa na lang ako ng video. So, sa video na to, i-explain ko sa inyo kung paano i-utilize or paano gamitin. So, phone lang ginamit ko para mabilis siyang, basta for convenience purposes, phone ginamit ko. So, ito, mayroon ako ngayon ditong personal budget plan. Gagawa ako ngayon ng sample. Pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, una sa lahat, ano muna yung personal budget plan? Personal budget plan, so ito yung plan mo for your savings, magpo-project ka ng expenses mo, ilalagay mo dito ay estimate pa lang. So, bakit estimate pa lang? Kasi mag-o-open pa lang tayo ng account. So, kailan natin to gagamitin? Gagamitin natin tong template pag nagpasa na tayo sa final. So, final submission na to. I mean, at the end of the semester, ito yung ipapasa mo. So, ano yung ipapasa bukas? Ang kailangan lang makita ni Sir bukas ay proof na nag-open ka ng savings account, tapos kung magkano yung goal mo for your savings. So, bakit po may personal budget plan? Ito kasi is for the final submission. So, again, ano lang kailangan bukas? Kailangan nyo lang ipakita yung proof na meron kayong online digital app or banking account. Tapos, papakita nyo lang yung beginning balance nyo doon. Tapos, kung pakita nyo rin na yung name nyo dapat ang nakalagay doon. So, kunyari, mag-fill up ako ngayon. Nilagay ko dito is De La Cruz 1 De La Cruz. So, section ko, student number, kunyari ang student number na ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Okay, isa-isahin natin per table. Start tayo ngayon sa income table. So, sa income table, ililista nyo lahat ng sources ng pera nyo per week. Nakalagay dito, only include those that apply. Ibig sabihin, kung ano lang yung meron kayo, yun lang ilalagay nyo. Paano pa pag wala kayong part-time job? I-delete nyo yung row. Wala po kami scholarship, delete nyo lang din yung row. Ano po yung other sources? Kung meron kayong business or kung meron kayong iba pang kuwanan ng pera. Kung wala, edi pwede nyo rin i-delete. Yan. So, kung ang source of income nyo lang naman ay allowance, edi allowance lang ilalagay nyo. Gets? Ganun lang gagawin. Pag hindi sa inyo, nag-apply sa inyo, pwede nyo i-delete. So, for the sake of this example, lalagyan ko siya ng laman. So, kunyari, nakakatanggap ka ng weekly sa parents mo ng 1,000. May part-time job ka. Ngayon, sa part-time job, paano po ang part-time job ko? Ang binibigay po sa amin na sahod is kada 2 weeks or kada 15 days. Ang gagawin nyo po, yung sahod nyo, i-divide nyo ngayon sa kung ilang araw kayo nagtatrabaho. Kunyari, ako, nagtatrabaho ako ngayon. Kunyari lang ha. Kunyari, sa Jollibee, nagkatrabaho ako as service crew. Ang binigay sa aking sahod is, sabihin na natin, 3,000. Paano po yun? 15 days kong sahod yun. Para makuha mo kung magkano sinasahod mo per day, divide mo siya ngayon. 3,000 divided by 15. So, magkano nakuha ko? 200. So, ngayon, nakuha ko 200. So, since weekly budget to, yung 200 na nakuha natin, yan yung daily sahod natin. 200 times 7. So, 1,400. Ibig sabihin, ang sahod ko kada week, 1,400. Gets? O, ngayon, may natatanggap ako, kunyari, sa scholarship, nakatanggap ako 500. Saan galing yun? Sabihin natin DOST. Tapos mayroon akong business illegal. Joke lang.
Kunyari mayroon akong printing business. Lagay natin dyan, printing business. Ganun lang. So, yun lang yun. Ngayon, kunin natin siya yung total niya pag add natin lahat. So, 1,000 plus 1,400 plus 500 plus 500. So, ang total weekly income ko is 3,400. Okay. So, yan. So, tapos na ako ngayon sa table 1. Ngayon, punta tayo ngayon sa table 2. Weekly expenses. Plan and track your spending each week. Include both budgeted and actual amounts. So, pagdating po dito, ang lalagay nyo lang muna ngayon ay itong column ng budgeted amount. Ano ba pinakaiba ng budgeted amount sa actual amount spent? Yung budgeted amount, ito lang yung estimate mo na gagastusin mo for that week. Simplihin natin. Yung budgeted amount, ito yung ilalaan mo or sa tingin mo, gagastusin mo sa linggong yon. Kaya siya budgeted kasi nag-estimate lang tayo. O sabihin na natin, sa canteen, ang allotted mo dyan is 100 pesos. Snacks, coffee, may pambili kang candy, lagay natin. Groceries, kung bumibili kayo ng biskwit, kung nagbabaon kayo ng kung ano-ano man nabili nyo sa grocery, sabihin na natin 100. Ngayon, transportation, it's either nagko-commute ka or may sasakyan ka. Kung nagko-commute ka, edi wag mo lagyan tong gas parking. Delete mo yan. Kung hindi ka naman ko-commute ka naman pala so di mo kailangan ng gas tsaka parking. So, ito lang lalagyan mo. Fair. Kunyari, pamasahe mo 50. Ayun, punta tayo sa school supplies. Photocopy printing, 50 pesos. Bumili ka ng libro, 300. Kunyari. Toiletries, kung magkano ka ng tissue, ng wipes, sanitary pads, lagay natin 100. Intern, nagpapaload ka ng 100 kada linggo. Leisure others, ito yung mga for wants na to, hindi na to needs. Kumakain kayo sa labas, nag-fishbowl kayo, 50 pesos. Hobbies, kung wala naman kayong hobbies, delete yan. Ano ba yung pwedeng ilagay sa hobbies? Kunwari, naglalaro pa kayo sa Tom's World. Kaya nag-ano pa kayo sa Lotus, nag-billiards pa kayo, yung place doon. Ganun lang. So, emergency expenditure, anong ilalagay dyan? Ito yung mga, kumbaga, hindi inaasahan na gastusin. Kunwari, natisod ka, kailangan bumili ng band-aid, ganun. Ganun lang kasimple. Sabihin na natin, naglagay ka ng 200 para emergency funds. So, add natin siya ngayon. 100 plus 20 plus another 100 plus 50 plus 50 plus 300 plus 100 lastly plus 100 meron pa pala plus 50 and plus 200. So magkano yung lahat? Sabi ni calculator 1,070 daw. So ngayon, ito ngayon yung budgeted expenses. Mamaya makikita nyo kung saan siya gagamitin. So tapos na ako. Ang sinagutan ko lang itong column lang ng budgeted amount. Bakit? Kasi nga nag-estimate pa lang tayo. Nasa period pa lang tayo na nag-open tayo ng digital app for savings. Ngayon, bakit may actual amount tsaka difference? Malalagay nyo siya or masasagutan nyo siya sa final submission na. So, kunyari, ang nakalaan nyo sa lunch canteen is 100 pesos. Pero nung gumastos kayo, may baon pala kayong pagkain. Ang binili nyo lang tubig, sabihin natin 20 pesos. Ano ngayon yung difference? Pag minusin nyo lang silang dalawa. So, pag 100 minus 20, mayroong difference na 80. Yan yung difference. Paano pag mas malaki po yung actual amount spent? Imbis na 100, gumastos ako ng 150. Eh, di lagay nyo lang dito, negative 50. Ibig sabihin, mas malaki yung ginastos nyo kaysa sa nilaan yung pondo sa gagastusin nyo. Gets? Ganon. Okay, next. Punta tayo ngayon sa third table. Semester savings, commitment, and projection. Sorry, medyo malakas ang ulan. So, I hope narinig nyo ako. So, third
Third naman is semester savings, commitment, and projection. So this is your plan for the entire semester. There are no less than 4 months left, approximately 16 weeks remaining in this semester. Isa-isahin natin ngayon itong pangatlong table. Una sa row 1. Projected total income. Ang calculation niyan, weekly income times 16. Saan po makakuha yung weekly income? Balikan nyo yung unang table. Ayan. Ayang may kulay blue, yan ang inyong weekly income. So, 3,400 times, ilang weeks nga? 16. So, times 16. May ibig sabihin, ang amount is 54,400. Yan. So, gets? Next, punta tayo sa letter B. Projected total expenses. Ano daw po, paano daw kuhanin? Weekly budget times 16. Saan siya makakuha? Punta kayo sa table 2. Itong budgeted amount. Punta kayo sa total weekly expenses. Nakita nyo to, itong kulay blue. Yan ang imumultiply nyo ngayon sa 16. So, 1,070 times 16. So, sabi ng calculator, 17,120. Yan, ngayon. Yan yung allotted nyo na gagastusin nyo for that month. Ibig sabihin, ito yung nilaan yung pondo para gastusin nyo. Gets? Paano po itong letter C? Simple lang. Pag minusin mo lang mag-minusin mo lang yung nasa taas, A minus B. So, 54,400 minus 17,120. So, sabi ni calculator, 37,280. 37,280. Ibig sabihin, ito yung magiging total savings mo. Bakit po merong weekly savings times 16? Ito, magagamit nyo lang siya sa final submission kapag nalagyan nyo na yung actual expenses. So, saan ba makikita yung weekly savings? Nakita nyo to? Ay, kulay blue ko. Sorry. Yan, weekly savings, income minus actual expenses. Para makakuha yan, itong total weekly income, ma-minus nyo dito sa actual amount spent. Yan, actual amount spent. Sabi ko nga sa inyo, nagsisimula pa lang tayo, beginning balance pa lang tayo, kaya wala pa tayong malalagay dyan sa actual amount spent. Kaya hindi pa rin natin ito malalagyan. Ito, focus kayo dito sa A minus B. Pag ma-minusin nyo, wag nyo na pahirapan sarili nyo. Pag minusin nyo lang, A, itong income nyo, minus itong B, expenses nyo. Ngayon, ito ngayon yung projected total savings mo. Ibig sabihin, ang magiging goal mo na ma-save mo for this semester dapat ay malapit, or kung hindi man malapit ay higit pa dito sa total savings mo. Kunyari, ang in-aim mo, ang savings goal mo for semester is 40,000. Ay, 50,000 pala. Ngayon, yan yung goal mo for this semester. Kasi yan yung gusto mong ma-achieve. So, nagets kung paano fill upan yung tables? Pagdating dito sa chapter 4, lalagay nyo lang kung ano yung attach na kayo ng screenshot. Hindi po pwede hindi po pwede mag-screenshot sa app. Paano po gagawin namin? Picturean nyo using other phones. Pwede kayong picturean na lang yung account nyo gamit ng ibang phones. Kung hindi kayang i-screenshot, maghiram kayo ng phone kung sino kasama nyo sa bahay, tapos picturean nyo yung account nyo. Tapos attach nyo lang dito. So, ang malalagyan nyo pa lang, itong beginning balance. Kasi wala pa naman tayong ending balance. Kasi nagsisimula pa nga lang tayo. So, guidelines, accurate information, huwag nyong basta-basta huhulaan. Make sure nyo na achievable at make sure nyo na tama yung ilalagay nyo. Baka mamaya naglagay kayo sa income 100, 500, 100, 500. Eh, wala naman pala talaga natanggap na ganun kalaking halaga. Kung maging totoo lang kayo kung ano yung ilalagay nyo.
Kasi, pag kinompare yan, kailangan yung ending balance mo, kailangan, kung hindi man kaparehas netong savings goal mo, kung hindi man sobra dyan, kahit dapat malapit dyan, paano kung nilagay mo, goal mo is 100,000, tapos ang nasa-save mo lang pala kada week 100, o magkano lang yon, nasa 1.6 lang, di ba? Napakalayo. Next, yung difference column, yun yung magsasabi sa inyo kung sumobra kayo sa paggastos or hindi. So yun lang, isa-send ko to para makita nyo kung paano. Isend ko tong file na to, again view access lang. Pag ganito, bago kayo magtanong ulit-ulitin nyo yung video. Pag nagugulang kayo, ulit-ulitin nyo, tapos makukuha nyo rin yung sagot sa tanong nyo. Kasi may nakita ko sa inyo, nagsagot na kayo agad ng actual amount spent. And ang ginagawa pa lang natin is nag-estimate pa lang tayo. In short, nagpaplano pa lang tayo. So, paano kayo magkakaroon ng actual expenses? Ito lang yung ipapasa nyo ngayon sa bukas. Ayan lang ipapasa nyo. Attach nyo lang dito yung beginning balance yan dito. Attach nyo lang dyan yung beginning balance nyo. Kunyari, ang ginamit nyang digital bank ay Maya. O, kunyari, sa account name niya, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Ngayon, attach lang kayo dito ngayon ng screenshot niyan. Siyempre, tatanggalin nyo na ito. Yan, tatanggalin nyo na yan pag nagpasa kayo. Di nyo na kailangan i-print yan. Gets? Yun lang gagawin. Ganun lang kasimple. Ba't para medyo nahihirapan kayo? Ganon. Again, pag may hindi malinaw sa inyo, ulitin yung video. Kasi andito naman lahat ng sagot sa mga itatanong nyo. Promise. Ganun lang.